Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. So our gospel reflection for today, happiness and sorrow, taken from Luke 6:20 to 26. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Raising his eyes toward his disciples, Jesus said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you, and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so ang natouch ako dito is your reward will be great in heaven. Yan. So, pagka kasi sinabi yan ni Jesus, no, your reward will be great in heaven. Ibig sabihin, heaven hindi nakikita, 'di ba? So, nung sinabi niya ito, ibig sabihin, medyo may alam na sa kay God yung mga kausap niya. Kasi pag sinabi niya your reward will be great in heaven, parang baliwala sa kanila yun eh. 'Di ba? Hindi nila papansinin kasi hindi nila alam. Pero pag alam nila yung value ng heaven, kung ano ba yung heaven, talagang matatauhan sila. So, kaya naman tingin ko, no, yung, na, sinabi niya yon, mga followers na niya to, na siguro nagrereklamo, bakit ganito, buhay, ba't ganyan siguro. Kaya sinabi niya nung, your reward will be great in heaven. Kasi pag yan mismo sinabi sa akin, sobrang tuwa ko rin talaga. So that is ang nakita ko, no? He gives hope dito sa mga kanyang mga followers na medyo bagsak ang Yeah. buhay. Parang sinasabi mo, kung naintindihan mo yung heaven, yung reward na sinasabi dito is a good motivation Yes. para talagang gawin mo yung mga bagay na merong reward, malaking reward sa heaven. Ayun. Ako naman,
Yan din napili ko. Buti na sabi mo na. So, isa na lang yung akin. Doon sa title natin, Happiness and Sorrow. Yeah. So, it is the worldly things para sa atin are the ones that give happiness. Yung pagiging mayaman, yung laging sagana sa pagkain, parang lagi kang sikat, no? People praise you and respect you. Yan yung mga sa mundo nagpapasaya sa atin. Pero if you are with God, ang nagpapasaya ay kabaliktaran. Di ba? Yung mahirap, yung nagugutom, yung malungkot, at yung mga pinipersecute. So, iba talaga. Yan yung sinasabi na merong reward in heaven pag yan ang iyong hinanap. Yun yung parang reflection ko dito. So, we need to look for the things that will give us reward in heaven. Embrace mo. Yeah, okay. Di ba? Yung pagiging mahirap, yung malungkot, yung nagugutom, at yung inaapi sa ano Okay. eh. Okay. So, napili ko yung title na Happiness and Sadness. Kasi yung happiness equals worldly, no? Sad. If you are speaking of where you are now. Pero yung sadness, no, has greater reward than happiness. More pa. Sa ending mo na nga lang, malalaman. Yun. So ako naman, no, message sa atin dito. Paano yung sadness? Paano siya magiging happy? Yun. So yung sadness, magiging happy, no? Pag wala na tayo dito sa mundo. Yan yung sinasabing life after death. Pag nandun tayo sa langit. Now, bakit ka magkakaroon ng greater reward? Kasi pag hindi ka masaya dito sa mundo to, ang hirap nun. Ang laking sakripisyo nun. Kaya ka nga malungkot. Kasi parang, kaya ka naghihirap kasi mahirap yung, yan may sakit ka, o kaya wala kang pera. Siyempre, pag wala kang pera, pwedeng wala kang bahay, wala kang pagkain. Merong physical effect sa atin, emotional, physical, ganon. But, yun yung masakit. Pero actually, you can still be happy. No? Like me, I am happy in spite of everything that happened in my life. Because, yan, kasi nakita ko na yung langit, dito pa lang. Yung sinasabi natin na you can experience heaven even if you're on earth. No, pero hindi naman siguro totally kasi sa heaven talagang wala na mga temptation doon, wala na ano, pero yung being happy in spite of your problems, that is heaven, 'di ba? Yung nawawala na yung worldly ano mo yung nade-detach ka na sa kamunduhan ito. Kaya yung sadness mo hindi hindi mo na ninanamnam, no? Hindi mo na siya ninanamnam. Kaya naman pag ikaw nakita mo na kunyari ikaw, si God, nakikita niya na hirap ka sa buhay pero nakaasa ka sa kanya, masaya ka kahit na ganun yung nangyayari sa'yo dahil nakaasa ka sa akin, kay God, hindi ka ba niya re-rewardan? Kaya talagang bibigyan tayo ng reward. Saan ka nakakita ng reward na wala ka naman sakripisyo? So talagang meron din tayong sakripisyo. Ano sa atin yan? Kaya na nga we are here for a test. No? Test lang sa atin, temporary lang yung buhay natin dito. Kung papasa tayo sa test, no? Yung ganitong klaseng test. Mahirap, pero sabi nga, pag nagdasal tayo kay God, bibigyan niya tayo ng grasya para makayanan natin yung problema natin. Kahit hindi mawala, makakayanan natin. Amen. Okay. So, tama yun, no? Ibig sabihin, ang tinitingnan mo is something that is heavenly. Yan, totoo. Ito kasi parang nakita ko ngayon dito sa reflection natin. Yung happiness and sorrow
kung dito sa mundo, it is Mhm. dependent on ano yung mga nakukuha natin, material things, no? Things of this world. Yes. Yun ang lumalabas ngayon na ano ang nagpapasaya Kaya sa'yo kayo. if you have that. Ano nagpapalungkot sa'yo kung wala ka niyan. Mhm. Now, parang ito stages of your life. Anong gusto mong mauna? Yung sorrow o yung happiness? Kasi ano lang yun eh. It's either mauna yung happiness and then sorrow will come. Mhm. Or mauna yung sorrow and then happiness will come. Oo. Ayan. So parang mamimili ka, ano ang gusto mong mauna? Eh, ang sinasabi rito, mas magandang mauna yung sorrow. Ibig sabihin, yung kasi pwedeng, ano yan eh, after yung sorrow, depende yan kung hanggang kailan mo natanggap yung mga material things. And if you learn how to detach yung material things na yun na mas maaga, yung sorrow will turn into joy, no? Mas maiksing time yung sorrow. Kaya yung stage na yun would depend on how fast mo matanggap yung mga detachment ng mga material things. Now, kung halimbawa naman na una ang happiness, ibig sabihin nito, pag nag-enjoy ka riyan sa mga material things na meron ka ngayon, mas mahirap mag-detach. Di ba? Mas mahirap mag-detach. Kaya nga sinabi niya dito eh, Kaya pala, blessed are the poor. blessed are the Kasi poor. ang poor, mas madali mag-detach sa material Correct. Wait, things. siya i-detach. Ang mga rich, nahihirapan silang Oo. i-detach yun sa Kasi kanilang gusto nila buhay. ganyan eh. So that means, nauna sa kanila ang happiness. And there will come a time na mawawala sa kanila yon. Doon sila talagang magdudusa sila ng gusto. Mas matindi. Di ba? Mhm. Pero kung halimbawa, poor ka, na-embrace mo yung detachment sa material things, mas mabilis mong ma-achieve yung happiness or yung joy. Ito yung formula ni God. Mas gusto ko na ngayon talaga, mauna na yung sorrow. No? So that I would be able to magawa yung itinuturo niya sa atin. Sabi niya, deny yourself, pick up your cross, and follow me. And the reward. Dito pa lang sa mundo, makukuha mo na. Hindi mo na kailangan maghintay na doon pa sa kabilang buhay mo makuha yung reward. Yes, correct. At saka ako meron lang akong PS dito, no? Kasi ito yung nangyayari na lagi na. Meron kasi talagang sa buhay na talagang yan yung cross mo eh, no? Yung hirap. Like ako, yung cross ko, yung pagkapilay ko, di ba? Hindi po nawala. Hindi ako gumaling, lumala pa. Yung karir ko, 10 taon, hindi ko rin nakuha yung dapat kong makuha. Pero, di ba, kapit pa rin ako. Hindi ako nagsasabing, Lord, dapat meron na akong happiness kasi nalagpasan, na ano na ako eh. Sabihin niya, nag-start ako sa mahirap, di ba? So, ang iniisip ko ngayon, na sa katagalan, magiging masaya ako kasi makakalakad ako. Sa katagalan, makukuha ko na yung degree ko, di ba? Eh, hindi eh. Lifetime, di ba? So, ibig sabihin, yung transformation ng happiness ko, hindi po yung gusto ko mangyari. Kasi, example, kunyari, pera na lang yan. Pera, mahirap ka. Ngayon, sige, okay, sabi naman ni God, maging mahihirap ako. Sasaya din ako. Pero yung sinabi mong sasaya ka, akala mo, mananalo ka sa loto, di ba? Or biglang gaganda yung ano mo, yung trabaho mo. Pwedeng hindi eh. Ang gusto ni God dito na yung transformation na saya sa loob, hindi yung nakikita physically. Kasi pwede talagang hindi magbago. Pero masaya ka. Yun po yung talagang miracle doon. Kasi hindi nagbago yung sitwasyon mo, but God gave His followers
the hope na sinabi niyang, bless kayo kahit mahirap kayo, bless kayo. Hindi naman niya sinabing, bless kayo pero later on yayaman ka. Bless kayo kahit hindi ka nakakalakad pero pag 60 years old ka, makakalakad ka na. Mas lalo pa nga akong lalala dahil tatanda ko, hindi pa rin ako makakalakad. Pag ganun po yung pananaw ko, wala rin. So, ang gusto kong i-impart sa inyo, yung paano ko po nagawa yun, kay God po ako umasa, at hindi po yung mangyayari sa akin, kundi yung makikita kong gusto mangyari, kundi ano yung God na mas liging masaya ka. Ano mo, yung parang, sige Lord, tanggap ko na ito na blessed are the poor, poor ako in everything, ano. Ikaw ang bahala. And then I continue to be religious kasi yun yung gusto niya, di ba? At unti-unti po, hindi po ako nagbabago. Ganun pa rin sitwasyon ko. Pero nagiging masaya ako sa kalooban ko. At pag masaya ka, spiritually, lalabas na po yun sa mukha mo, sa kilos mo, sa baliwala na po sa akin. Kung ano yung ako dati, kahit hindi po nagbago. So yun po yung more na masaya na sinasabi ko kanina, wala pa ako sa heaven, masaya na ako. What more pa kung wala na ako dito at nasa langit ako, di ba? Yun po yung gusto kong matutunan natin kasi super saya po talaga yan. Kahit anong problema po. Dadaan kasi emotion, syempre dadaan. Lulungkot sandali pero mawawala. Hindi ka yung mapapako dun sa problema mo. Okay, yes. Haba. Okay, so, See you again tomorrow in our coffee time with God. amen.